Facebook professional dashboard post insights, point of discussion tayo today. Okay, ito yung date and time ng recording natin. Ngayon, ginagawa ko tong recording na to para i-share yung kung paano tayo mag-interpret ng data na binibigay ni Facebook Meta sa bawat videos na ina-upload natin dito sa platform nila, okay? Ganito kasi guys, stay lang kayo sa video para mag-make sense sa inyo yung kung paano mag-interpret ng data. Napaka-simple lang nito, napaka-basic, napaka-no-brainer nito. Pero yung mga ganito kaliit na bagay kapag na incorporate mo siya or na-implement mo siya sa mga future videos mo, yung mga effort na ginagawa mo on each video you upload on Facebook Meta, mas magiging fruitful siya kasi ano siya magiging based sa data, magiging data driven yung mga actions or yung mga action plans na gagawin mo or i-implement mo moving forward. Okay, so ganito. Isinishare ko tong video na to kasi ito yung kauna-unahang video dito sa Like Anika Family Vlogs Facebook page na nagkaroon ng 25,000 views above, okay? Makikita nyo naman dito sa lower left, under overview, as of the date and time ng recording natin, meron itong 25,500 as 505 views, okay? And babalikan natin yung pinaka homepage natin guys sa dashboard para may proof tayo. Pero to set your expectation with this video from 221 followers, 221 guys from around ano yun, bago ko i-upload yung video na yun around 7:30 p.m. Manila time today. Yesterday na pala kasi madaling araw na ngayon. So May 17 Sunday 7:30 p.m. Manila time, around mga ganong oras, 221 followers itong Facebook page. Hindi ko pa na-upload yung video, okay? So after 7:30 nag-aayos na ako ng metadata ng video bago i-upload yung video. Kasi nag-i-include din tayo or nag-attach din tayo ng related na affiliate marketing link. Na related doon sa video for additional chances or potential earnings, okay? Kaya hindi ako basta-basta nag-upload kumbaga inaaral ko rin pati yung description and metadata, inaayos ko rin yan bago i-upload, okay? Now, ang gusto kong sabihin yung from 221 followers noong na-upload ko tong video na to, sabihin na natin 7:35, okay? From 221 naging 264. Okay? So ang laki nung dinagdag, halos 20 plus yung nadagdag na followers. And nagulat ako kasi kahit yung asawa ko nagulat kasi hindi kami makapaniwala na 20,000 views nung kasi 7:35 PM Manila time. Tapos around 8 o'clock 8:05 mga ganun. After 37 minutes, tanda ko yun eh. After 37 minutes, biglang naging 20,000 views. Okay? And then makikita natin dito sa graph, nag-plateau. Okay, nag-plateau na yung video. Ibig sabihin parang na siya, nag-normalize na yung dami ng views. Nadadagdagan niya ng pahapyaw pero hindi na siya katulad nung kanina na yung parang ang taas ng spike or yung surge ng views, okay? And then manonotice natin dito sa pie graph na walang galing sa followers. Talagang feeling ko itong video na to, siya ginawang wildcard ni Facebook Meta. Parang binigyan ng chance na ihain or i-present sa mga ibang yung unique viewers, ibang tao na hindi naka-follow dito sa Facebook page. Kasi kitang-kita nyo naman 0% came from the followers. Yung 221 and then 100% galing sa non-followers. So from those around 20,000 views, may na-obtain tayo na at least 20 na additional followers with the help of this video. Okay? And then makikita kasi natin dito guys viewers tips for better performance. Okay? Ito yung gusto kong i-highlight dito. Pagka chinek nyo kasi dito, tips for better performance. There aren't any actions we suggested for this post. Here are some tips to keep in mind for your future content. Pag clinic ko yung see all,
based doon sa sinasabi nila, kasi ito nagawa, tingnan niyo yan ha, kapag mag-upload kayo ng mga videos, yan, basahin nyo rin yung mga data, ayan o, focus on what your audience like, hit the sweet spot. So sinasabi dito, nakaka-receive daw yung Facebook page kapag yung video na ina-upload natin, around 15 to 30 seconds na reels. Para maging qualified yung reel, sabi ni Facebook Meta, at least 10 seconds and above. So sa case namin, kahit 15 to 30 seconds nga lang daw okay na pero may mga videos tayo na lumalagpas doon, pero kailangan kagaya nitong video na ginagawa ko ngayon, mas okay siyang ipaliwanag ng yung parang lang, conversational, kasi para mas maintindihan rin ng karaniwang tao, lalo na yung hindi pa nakakaintindi ng extra bonus, and then hindi sila aware na kahit less than 500 followers pwede nang kumita ngayon sa Facebook 2026. Okay, so publish post in prime time. Okay, your post typically perform 98% better when you publish between 3 a.m. to 7 a.m. Manila time. Okay, so chinek ko na rin to sa ChatGPT, guys. Sabi niya yung time frame na nilalagay dito ni Facebook aligned na rin sa oras, kasi nade-detect naman daw ni Facebook yung region nung kada user. Pero challenge ko siya kasi sabi ko, kung sinasabi mo na aligned yung time frame na yan sa Manila time, bakit nung pinost ko yung video gabi, tapos doon ako nakahit ng more than 20,000 views. So yung sinasabi dito ni Facebook, parang yung naging audience driven yun, and kung sakali daw na pinost ko yung video na yun dito sa sweet spot na sinasabi ng chat ng Facebook Meta, baka yung 20,000 ko raw mas tumaas pa. Pero ang plano ko dito, hindi ako masyado magre-rely. Kumbaga, humanap lang ako ng confluence based sa experience ko sa pag-upload ng mga videos. So ang gagawin ko, i-combine ko yung idea. Mag-upload pa rin ako during that time based on my actual experience na 7:30 PM, kumagat yung maraming views. Pero magpo-post pa rin ako ng other videos ko. Kung kaya, if time will permit, dito sa time frame na binibigay niya na dito sa binibigay ni Meta na 3 a.m. to 7 a.m. Manila time. Okay? So para na-meet ko siya parehas. Kumbaga, win-win situation siya. Okay? So, ask your community to share your content. Ginagawa naman natin yan. Grow your following with your content. Guys, itong grow your following with your content, ang approach ko dito, wag na kayong mag-follow to follow. Kasi nadi-defeat yung purpose yung pagiging organic nung content. Kita niyo to. Ito literal to, wala akong ginawang walang halong pandaraya to. Siyempre, automatic na yun, yung mga kapamilya mo, kaibigan mo, magfa-follow. Yung talagang out of free will. Pero ito, yung ibang followers dito, talagang unique, talagang organic na follower, hindi yung follow to follow. Kasi hindi mo i-expect yung mga nagfa-follow to follow na yung mga taong yun, hindi naman yun nag-follow sa'yo out of free will, and yung mga future content mo, hindi naman nila yan most likely panonoorin. Talagang nag-gain lang sila ng numerical value, pero in an organic sense, hindi yan makakatulong sa pag-grow ng Facebook channel or Facebook page natin. Okay? So yun lang naman yung opinion ko, pero nasa sa inyo pa rin yan kung itutuloy nyo yung ganong approach. Pero ako, ito, may proof ako, data driven. 221 followers, naging ngayon 264. Okay? Pero may proof ako. Panoorin yung mga previous videos natin. Hindi ko pa lang na-upload yung mga naka-edit kong videos ngayon, pero kakakuha ko lang ngayon ng $1. Kakakumpleto ko lang nung additional extra bonus. So yung minimum payout na $25, meron na akong $5. Ang sabi dito ni Facebook kanina, nasa 19.9. Basta kasi may kumagat na ads on Reels na $0.03. So lang yan, tsatsaniin lang natin yan, and I'll find time to always upload and update you dito sa mga, kasi yung sa akin, yung sa situation ng Facebook page na to, ang eligible na monetization tools are $1 extra bonus under content monetization, affiliate marketing, and yun nga yung ads on Reels, on eligible Facebook Reels or videos. Okay?